beloved, Boss Mike, Cervera. Nako, eto na mga kababayan ko, yun na nga yun, kanina. News 5, tinukoy ng prosecution ng International Criminal Court ang ilang umano'y kasabwat o co-perpetrators ni dating Pangulo nilang Duterte. Kaugnay ng mga pagpatay na iniuugnay sa kampanya kontra droga noong siya ay alkalde ng Davao City at kalaunan bilang Pangulo. Nako, mga kababayan ko, kabilang siya binanggit sina Senators Ronald Balto de la Rosa at Bongo Vicente Danao, Dante Giran at dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II. Grabe, no? Yari na. Sigurado hindi na ako magpapakita yung si Bato. Sigurado ako, hindi na ako magpapakita, mga kababayan. Eto na. Isa pa. Bidang-bidang nga ho sila eh. Walang biktima nakalista sa dokumentong nilabas noon ng ICC tungkol sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. Eto na. Lamang ang pinangalanan. 5 lang ang pinangalanan po. Sa dami ho, 5 lang ang napangalanan. Narito si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Rosal Espinosa Sr. Ito po si Espinosa. Ito po yung sinarban ng warrant of arrest na nakakulong. Nasa loob ng kulungan, pinagbabaril ho nila, mga kababayan ko. Saan naman kayo nakakita ng ganong pamamaraan? Nasa kulungan na ho ito, pinagbabaril ho eh. Palibasa, mga kababayan, kalaban sa politika ng kaalyado ni Duterte. Tuloy. At syempre, hindi lang ho siya. Kasama ho yung Raul Yap, na kapwa detainee ni kasama sa kulungan ni Espinosa, pinatay din nila. Kita nyo, mga kababayan ko, no? Na pinangalan ng sangkot sa droga noong August 2016. Inaresto noong October 2016 sa reklamong may kaugnayan sa drugs at firearms. November 5, 2016, pinagbabaril ng mga pulis si Espinosa sa loob ng isang kulungan sa Leyte. Grabe, no? Nang nagpaputok umano si Espinosa habang... Teka muna, paano magpapaputok yung nakakulong, mga kababayan? Isipin yung maigi to, ha? Anong katarantaduhan ito? Paano magkakabaril yung nakakulong? Nakakulong na nga ho mga kababayan. Nakakulong na ho yun. Tapos sinabi, unang nagpaputok daw. Paano naman na magpapaputok yung nakakulong? Mga bobo talaga tong mga ito gumawa ng kwento. Hinahain sa kanya ang isang search warrant. Yan. Kasama rin si Espinosa na napatay noon ang kapwa detainee niyang si Raul Yap. Nanlaban din daw sa mga pulis si Yap. Base sa investigasyon ng NBI, rabaut ang nangyari kina Espinosa at... Ayon po yan sa NBI, mga kababayan. Sa investigasyon ng NBI, rub out po yung nangyari. Hindi po talaga shoot out. Walang nanlaban, walang baril. Kung hindi, intensyon talaga nila Duterte na patayin. Maliwanag ho yun. Yeah. Isa pa sa mga biktima, si dating Ozamis City, Misamis Occidental Mayor Ronaldo Parohinog Sr. Alam nyo ang problema nun, mga kababayan? Hindi ka po pwedeng kumontra sa gusto ni Duterte. Bakit? Pag kumontra ka sa panahon ni Duterte, papatayin ka niyan. Maniwala kayo. Tingnan nyo, nangyari kay Kaper Silapid, pinatay niya pinapatay ni Digong, tignan nyo. Lalo na ito, mga kalaban sa politika. Habang naghahain ng mga pulis ng search warrant sa kanyang bahay noong July 2017, napatay ang alkalde. Sa ulat ng mga otoridad noon, pinaputukan sila sa operasyon kaya't pinagbabaril sina Parohinog at 15 iba pa. Patay. Isang sibilyan na nasa drug watch list noon, si Benjamin Bisda. Patay siya ng pulis habang dinadala sa police station sa Tondo, Manila. Kita nyo? October 2016. Nang agaw umano siya ng baril at nagpaputok sa mga ito. Iisa lang ang estilo. Iisa lang. Panghuli, ang 17 anyos na estudyante si Kian de los Santos. Sa gitna po ng operasyon kontra droga noong August 2017, pinaputukan umano ni de los Santos sa mga pulis, kaya nila binaril ang menor de edad. Grabe, mga kababayan, walang awa talaga itong sila Digong. Biruin nyo, batang-bata, 16, mga kababayan ko. Sana, mga kababayan,
naging anak ito nila Banatbay, naging anak ito ng mga nila Panelo. Ewan ko lang kung ano mga sasabihin ng mga hayop na yan. Ano, naging anak nila Tikya, itong si Kian de los Santos, ano, mga kababayan ko. Pag naging anak nila yan, ano kaya sasabihin nila? Mga kababayan ko, malamang kasama natin na lumalaban yung mga hayop na yan. Mga kababayan. Pero taliwas ito sa kuha noon ng CCTV. Oh. Narinig pa ng isang testigo na nagmamakawa si De Los Santos sa mga Nako. umaresto sa kanya. Kita Ayon nyo? sa mga pulis, drug runner daw si De Los Santos, pero hindi siya kasama sa anumang drug watch list noon. Kalaunan, 3 sangkot na pulis hinatulan ng murder. Di ba? Pati ho yung mga pumatay, yari. Kawawa naman, sumunod lang naman sila sa pinag-uutos ni Digong, ano. Sabi ni Pachuchay, konti pa lang daw yung nagla-like sa inyo. Oo. Dadalawang libo na mahigit. Sa 736 lang. Di ba? Di ba, Aling Marikit, ano? Thank you, Senator Sonny Trillanes, may resulta na. Di ba? Totoo yan. Ano pa ba to? Or without Duterte, Kita nyo mga kababayan ko, napakasinungaling neto. Dito na tayo sa kasinungalingan ni Kaufman. Sinungaling ito na mga kababayan, panoorin natin kung gaano ka-fake news, kasinungaling si... Hindi ako nagnakaw. Grabe kasinungalingan neto. Pasok. and with or without Duterte, so we argue, the death rate would have kept on rising. Indeed, as we will prove with statistics and reports, the death rate flowing from narcotics-related crime actually increased. Kita nyo, di inilang pa. Increase! Lalo daw tumaas nung nawala si Digong sa kapangyarihan. Sinungaling kang panot ka. Hindi ako nagnakaw. Mga kababayan ko, wala na akong pagkakaiba to sa mga DDS Kung ano na yung naratibo ng mga DDS, yun na yung naratibo ni Kaufman Diba? Sige, tuloy natin. Related crime actually increased after Rodrigo Duterte left power. The Philippine National Police. Ito na data, makinig ka, Kaufman. Kaufman, makinig ka. Makinig ka. Mga DDS, bago kayo maniwala sa panot nyong abogado na nagtatanggol kay Digonyo, dito kayo maniwala, Data ba ang pag-usapan? To ang data natin, Police reports that the index crime rate across the country has dropped by about 62% since July. Kita nyo? Mula nang mawala si Duterte, bumagsak ng 62%. Mali pa nga yung 56 ko Ang alin? Crime rate sa Pilipinas. 2022. Ayan na. In a statement on Tuesday, October 29, the PNP says they recorded a decrease of 61.87% in total crime index. Kita nyo mga kababayan ko, laki ng binagsak Noong panahon noong July 21, 2026, noong 2018, panahon ni Digong, 217 po ang naitala, mahigit. At noong panahon ni Pangulong Bongbong, kaparehas na petsa at kaparehas na kung ilan taon na si Pangulong Bongbong, ilan ang porsyento? 83,000 compare nyo sa 217 plus. Grabe, mga kababayan ko, sinungaling. Puro chismis lang dala ni Kaufman. More than 80,000 reported incidents from July 1, 2022 to July 28, 2024. This figure is lower compared to over 200,000 crime incidents reported in the same period from 2016 to 2018. Kita nyo mga kababayan ko? Ang layo! Ano yung sinasabi ni Kaufman, mga kababayan? Ano sinasabi? Ibig sabihin, galing lang sa mga DDS yung kwento. Sabi-sabi lang, hindi pinag-aralan. Hindi nag-research si Kaufman. Mukhang kung ano na lang yung dinikta nila Sara, yun na lang yung sinasabi niya. Grabe, tindi. Tuloy. According to police data,
Crimes against persons, including murder, homicide, physical injuries, and rape decreased by about 56%. Kita nyo mga kababayan, murder, homicide, physical injuries, rape, bumagsak ho yung pong crime against a person ito. Noong July 1, 2022, mula ho nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos, bumagsak ng 56%. Ano yung sinasabi ni Kopman? Na mula nung nawala si Digong, tumaas daw ang krimen, ang naitalang mga krimen sa Pilipinas. Diba, mga kababayan ko? The PNP notes that they have recorded a reduction of about 12,000 in murder cases, more than 2,000 in homicides and rape incidents, as well as a decrease of about 35,000 cases of physical injuries. Kita nyo mga kababayan ko, yan ho yung binaba. Murder cases, 11,641 ang binaba. Homicide cases, 2,420. Rape cases, 2,710. At physical injuries na 34,000. 35,000 halos. So ano ang data? Ano ang data ni Lunita? Ang data ni Kapman diyan? Wala nga data si Kapman eh. The police also says that there has been a decrease of about 67% in crimes against property, such as robbery, theft, and carnapping. Furthermore, the police reports a 27% increase in crime clearance efficiency and a 10% increase in crime solution efficiency. Kung mas mataas pala ang crime rate sa panahon ni Digong, anong ginawa ni Digong? Siya lang naman ang tagapalaganap ng mga krimen noon. Paano bababa yun? Hindi bababa yun Si Digong ang gumagawa ng krimen noon Police force also reports that their anti-drug campaign yielded 35.6 billion pesos worth of illegal drugs seized that led to the apprehension of over 122,000 individuals for drug-related offenses. According to the police, these accomplishments highlight the effectiveness of their strategies to combat illegal drug trade. Kita nyo yung pamamaraan ni Pangulong Bongbong kontra droga. Bloodless ho mga kababayan, walang dugong dumanak. Hindi katulad ni Digong, patayan dito, patayan doon. Patay sa iskinita, patay sa kangkungan, patay sa kalsada, at kung saan-saan. Ganun ho ang style ni Digong. Pero bumababa ang ang issue ng droga, lalong dumami. Paano? Sila ho yung nagpapalaganap Si Digong mismo nagpaparating ng droga The police says they will continue to implement a balanced approach to law enforcement to protect human rights, adding that their priority is public safety while ensuring. Kita nyo, public safety ang una. Hindi katulad ni Digong, siya mismo ang pumapatay. Diba? Yan, mga kababayan ko, ewan ko, pag hindi pa sila natauhan dyan, Diba? Lahat ng fake news, napapalot. Sabi ni Cadiz, produkto ng China ba? Hindi kaya alam ni Duterte na sasamain siya sa ICC kaya inalis niya ang membership. Kaya nga, akala niya makakatakas siya. Hindi niya alam, mga kababayan ko, na sakop pa rin yung panahon ng ginagawa niya yung krimen. Sakop pa rin at pwede pa rin tayong habulin. Diba? Nako, tumaas lalo, Boss Mike, at sila din ang protektor ng droga. Sabi ni Iris Joy Ramirez, totoo naman Tapos sasabihin ng mga mangmang at tanga, marami daw droga. Nasaan? Ituro nyo sa pulis. Wala kayong mga silbi talaga Kung dito lang sa amin, wala talaga. Zero po dito sa amin. Yung mga droga, wala ho, ganyan. Bakit? Matitino ang mga tao. Yung mga nagdodroga, tanungin nyo, Duterte ng Duterte yung mga yun lahat po ng mga adik na yan, Duterte ng Duterte. Paano? Ang supplier nila, Duterte. Ay, nako. Paano mga kababayan ko, bago tayo maghiwa-hiwalay, isang like naman dyan mga kababayan, at isang share. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na!
Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike,